Weekend na, partner. At, Yes, oras, Bengal Friday. time na para i-biyahe mo at ipasyal mo yung iyong chikiting. Oo. Pero huwag na lang dito sa opisina. Oo, maraming sarang. Hindi makapasyal dito yung anak mo eh. Doon na lang sa medyo maluwag-luwag ang May freedom pagbabantay. sa labas. Yes, so makakapamasyal ba kayong mag-ina, Ate Liza? Ay, alamin natin yan ha, mula po sa ating tito meteorologist na ngayon ay tagapag-alaga din ng Aking anak. Yes, oo, dahil nga po sa Tito Ariel, siya po ang panangga sa matinding seguridad, no? May panangga siya eh, sa ulan, sa hangin, sa araw, at meron din sa matinding seguridad. Tito Ariel, di ba? Isn't that true? Good afternoon sa'yo, Tol. Actually, kaya ako inalagan si Ate kasi may pagkain. Sabi ko na may motibo to eh. Yes, pero mga kaservisyo, thank God it's Friday. Medyo mainit po ang weekend dahil kinataatras ang amihan. Ngayon pong Biyernes, tumaas na ang temperatura sa Northern Luzon, 12.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, medyo malamig pa po yan, at 14.6 degrees Celsius naman sa Baguio City. Meron pa rin pong aasahang mahihinang ulang dala ng amihan sa Eastern Cordillera, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Oriental Mindoro, at Bicol Region. Bawas naman na, bagamat meron pa mga pag-ulan dyan sa Davao Region, Caraga at Northern Mindanao. Basa pa rin po ang lupa dyan, kaya ligtas dapat mga kaserbisyo, posible pa po ang mga landslide pagbaha dyan sa Mindanao. Kung aakyat po kayo ng Baguio this weekend, di gaano malamig ang panahon. Ang mainit po na easterlies mula sa Pasipiko ang pansamantalang iiral sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Sabado at Linggo. Magdadala po ito ng maalinsangang panahon at posibleng thunderstorms, bagamat wala po tayong inaasahang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend, liban lamang po sa mga intense o malalakas na thunderstorms sa may BARMM at sa Soxargen sa araw ng Linggo. May enjoy din po ng ating mga kababayang dadalo sa Sinulog Festival sa Cebu ang magandang panahon na Sabado at Linggo. Alalay lang po sa isusuot na damit at tubig dahil nga po mainit. Sa Sunday po, araw ng Linggo, magsimulang muling bumugso ang amihan dyan lamang sa extreme Northern Luzon, pero next week pa ito aabot ulit sa Visayas. Wala pa rin po tayong nakikitang low pressure area o bagyo na makakaapekto hanggang sa susunod na Linggo. Katayo po sa Metro Manila, maaraw po at mainit maghapon hanggang sa Linggo. Meron po okasyon na magiging maulap at posible po ang mga dadaang pag-ulan. Yan po ang weather ngayon. Ako po si Tito Ariel Rojas. Kita-kits po tayo bukas sa Ligtas dapat 12:15 hanggang 1:30 p.m. Dito lamang po sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Infenta. Back to you, Tito Tony. Masarap ba yung pagkain Yung baon chips? ni Oo, ni fast. Ashley? Hindi siya healthy junk food. Oo. Yung mamaya dapat ilabas mo at ipasyal mo dun sa mas May maganda. paparating pa daw. Ay, yung Hatid ako, Pizza, hindi ako junk food. informed dyan. Yes, Na meron pa sana ganun. makapasok yung maghahatid ng pizza. Kukunin sa labas. Ay, maraming salamat, Tito Ariel. Samantala, umabot na sa 8 patay sa landslide sa Moncaya o Moncayo, Davao de Oro. Yan ang headline ngayon ni Hernel Tokmo. Hernel? May hapon, pinagpatuloy ang search and retrieval operation kanina alas 10 ng umaga dahil bumuti na ang panahon dito sa landslide area sa Purok 19, Barangay Mount Iwata sa Moncayo, Davao de Oro. Pero makalipas ang isang oras ay pansamantalang itinigil na naman ang retrieval operation dahil lumakas na naman ang ulan. 3 pang katawan ang pinaghanap ng mga rescuer habang 8 na ang na-recover. 3 naman ang sugatan, kabilang ang 1 taong gulang na batang critical ngayon sa ospital. Ayon sa kapatid ng biktima, nag-prayer meeting ang mga biktima sa isang bahay nang mangyari ang landslide. Ayon sa barangay chairman, 2 beses nang pinapuntahan ang mga residente na lumigas dahil noong Lunes pa nagsimula ang pag-ulan. Nakapag-video pa nga sa Facebook ang nawawalang padre de pamilya habang bumubuho ang lupa. Sa ngayon, hindi pa maiakyat ng mga rescuer ang isa pang bangkay dahil sa lalim ng bangin. Yan ang headline ngayon dito sa Davao de Oro. Hernel Tokmo alang sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Hernel. Abangan, voter registration, posibleng ihinto. Ang paliwanag po ng Comelec hinggil dyan, alamin. At mahigit 200,000 inaasahan dadagsa sa Dinagyang Festival. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon. Headline Ngayon.
Magbabalik ang programang ito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kalmado ang linggo ng gabi mo sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. Ang mga isyong dapat abangan sa Story Outlook kasama si Joyce Balancio, alas 6:15. Pakinggan ang mabuting balita sa GTV. God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez, SBD, alas 7. Relaxing sound trip ang hatid ng K-Pops playlist kasama si Pops Eric Gala, alas 8:30. Ang gaan ng linggo mo sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. Radyo 630. Ang lakas ng linggo ng hapon mo sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. Updated ka sa mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Alas 12 ng tanghali. Bongga ang showbiz usapan sa Bongga ka dyan! Kasama si Jaiho. Alas 12:15. Ang magbubuklod sa pamilyang Pilipino. Connect ka dyan. Connect ka dyan! Kasama sila G. Castaneda at Dora Luisa. Alas 1:30. Kasama ka sa biyahe sa Travel ni Awel. Travel ni Awel. Kasama si Papa Awel Paz. Alas 3:30. Tuloy ang balitaan sa TV Patrol Weekend. Alas 5:30. Puno ng impormasyon ang linggo mo sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. May kasama ka tuwing Sabado ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. Una ang seguridad mo sa Spot Report. Spot Report kasama si Jeff Caparas, alas 6:15. Ramdam ang pinagdadaanan mo sa Feel Kita, Feel Kita. Kasama si Stargazer, alas 7. Sabayan ang musikang hatid ng K-Pops Playlist. Kasama si Pops Eric Galang, alas 8:30. Hindi ka na nag-iisa sa Teleradyo Serbisyo at DWPM, Radyo 630. May malalapitan, masasandalan, maaasahan, at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano, Kapiling po natin ang ating mga serbisyo squad, tutulong at kakalinga. at Tita Winnie Cordero Balang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon. para maghatid ng tulong sa Top Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. DWPM, W para sa mamamayan. Nagbabalik ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nagbabalik ang headline ngayon, hindi sang-ayon ang National Security Council sa inilabas na abiso ng Canada hinggil sa pag-iwas sa biyahe ng mga Canadian citizens sa ilang probinsya sa Mindanao. Ayon kay NSC Chairman Eduardo Año, malaki na ang iniayos ng peace situation sa bansa, lalo na sa Mindanao. Patuloy rin anya ang pagpapatupad ng mga hakbang sa pagsulong ng kapayapaan at seguridad ng pamahalaan o ng kapuluan. Inimbitahan ni Anyo ang pamahalaan ng Canada sa isang dialogo para ipaalam ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa Pilipinas. Dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army ang patay sa magkahiwalay na engkwentro. Sa Santa Catalina, sa Negros Oriental, rumisponde ang militar sa barangay Milagrosa matapos makatanggap na impormasyong may mga armadong nangigil umano ng mga residente. Hinaalam pa ng otoridad ang pagkakilanlan ng rebuilding na kuna ng ilang armas. Sa Bohol, isa ring miyembro ng NPA ang patay sa engkwentro sa barangay